Magandang hapon sa inyo lahat. Ako nga po pala si Jen General ng 9 Calcio. At ako naman po si Meryl Mirasete ng Night Calcio. At ako naman po si Amaro Princess Janelle R. Amaro ng Night Calcio. Nagawa po kami ng reaction video sa Pilipino na pinamagatang Noli Me Tangere o sa English ay Touch Me. Ito ay Kabanata 31-45. Buod ng Kabanata 31 hanggang 45. Pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niya magsermon sa wikang Kastila at Tagalog. Natanto naman ni Padre Manuel na ang pagbungad na pananalita ni Padre Damaso ay higit na mahusay kaysa sa kanyang binigkas na sermon kahapon. Sinabi ni Padre Damaso na kanyang binitiwan ang mga pananalita ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang na tulad ng isang bining umuusbong at lumalaki sa lupain ng banal na si Francisco. Ang mga bahaging ito ng sermon ay ipinahayag ni Padre Damaso sa wikang Kastila kaya hindi maintindihan ng mga Indio. Lumilihis na si Padre Damaso sa sermon niya sapagkat puro na ito panunumbat, sumpa at pagtutumayaw. Pati si Ibarra ay nabalisa, lalo na nang banggitin ng prele ang tungkol sa mga kasalanan hindi nangungumbisal na namatay sa bilangguan ng walang sakramento sa simbahan. Alam ni Ibarra na siya ang pinapaninggan ng prele pero nagsawalang kipon na lamang siya. Habang isinasagawa ang misa, isang lalaki na lumapit kay Ibarra at nagbabala tungkol sa gagawing pagdiriwang sa paaralan. Nakilala ni Ibarra si Elias na kaagad namang umalis. Nang sumunod na araw ay pinakita ng taong dilaw kay Noel Juan ang paggamit ng panghugos bago ganapin ang pagpapasinaya sa paaralan ni Ibarra. Ipinapalaki ng taong dilaw na ang ganitong paraan ay natutunan niya mismo sa nuno ni Ibarra na si Don Saturnino. Hinamaan ito ni Noel Juan at pinuri ng mga tao sa paligid. Sinimulan ni Padre Salve ang seremonya at nagsibaba ang lahat ng importanteng tao upang sumaksi. Isa sa mga tao naroon sa okasyon ay si Elias na hindi nawawala ang tingin sa taong dilaw. Eksaktong pagbaba ni Ibarra ay humulagpos ang lubig mula sa kalo at kasabay nito ay ang pag-iba ng balangkas. Napuno ng alikabong paligid at nang mawala ito, ang taong dilaw ang namatay, hindi si Ibarra. Nang sumunod na araw, naging panauwi ni Ibarra si Elias. Pinayuhan ni Elias si Ibarra na mag-ingat sapagkat nagkarat ang kanyang mga kaaway. Sinabi ni Elias ang pagkatuklas niya sa balak ng taong dilaw na patayin si Ibarra sa araw ng pagpapasinaya sa kanyang bahay paralan. Hindi kakainin ng isla ang isang ito tulad ng kanyang ama. Ito raw ang binitawang salita ng taong kausap ng taong dilaw ayon pa kay Elias. Nahinayan naman si Ibarra sa pagkamatay ng taong dilaw sapagkat marami pa sana siyang maaaring matuklasan mula nito. Ito hindi naman silang iyon ni Elias dahil tiyak niyang makaliligtas din ito sa hukuman dahil sa kabulagan ng hustisya sa bayan. Nagkaroon ng interes si Ibarra sa pagkatao ni Elias. Napako ang kanilang usapan tungkol sa paniniwala sa Diyos. Nagalitan akong maniwala ng lubos sa Diyos sapagkat nawalan ako ng tiwala sa Diyos. Wika ni Elias. Kalaunan, pinagpaalam na si Elias at nangako ng katapatan kay Ibarra. Magkakaharap na nanananghalingan ang mga kilala at may yamang tao sa bayan ng San Diego. Nasa magkabilang dulo ng hapag si Ibarra at ang alcalde mayor. Katabi naman ni Ibarra sa gawing kanan si Maria Clara. Nagtaka ang karamihan sapagkat hindi pa dumarating si Padre Damaso. Patapos na ang tanghalian nang dumating si Padre Damaso. Lahat ay lumaki sa kanya, maliban kay Ibarra. Sinimulan ng ihanda ang serbesa at sinimulan na rin ng praile ang pagtsyada kay Ibarra. Lalo uminit ang usapan, subalit hindi pa rin kumikibo si Ibarra at nagtitimpi lang. Ngunit, nang umpating ni Padre Damaso ang nangyari sa ama ni Ibarra, ay hindi na nakapagpigil pa ang binata. Dinaluhong ni Ibarra ang praile at hanggang sasasakin nang pigilan ito ng patipang si Maria Clara. Gulo ang isip ni Ibarra at piniling umalis na lamang. Mabilis na kumala sa buong bahay ng San Diego ang nangyari sa pananghalian. Karamihan ay pinanigan si Padre Damaso dahil kung nagtimpi lamang daw si Ibarra ay hindi ganoon ang nangyayari. Walang pasabi dumating sa bahay ni Kapitan Tiago ang Kapitan General kaya naging abala ang lahat sa paghahanda. Si Maria Clara ay panay ang pagtangis dahil pinagawalan siya ang kanyang ama na makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa inaalis ang exkomunyon sa binata. Patuloy na inaalo naman ni Tia Isabel si Maria sa pagsasabing susulat sila sa Papa ang magbibigay ng malaking limos upang pawalang bisa ang itinato sa binata. Isa pa, may kamag-anak si Padre Damaso na nakatatang dumating mula sa Europa at siyang nilalaan na maging panibago patipan Maria. Lalo na si Dang Dalaga at pati si Tia Isabel ay nagkalit at sinabihan ng kapitan na ang pagpapalit ng patipan ay hindi parang pagpapalit lamang ng damit. Pinuri ang general si Maria Clara dahil humagit na ito kay Ibarra at Damaso. Nakausap din ang general si Ibarra kahit pa sinabihan na ni Padre Salvi na si Ibarra ay ex-comulgado. Ngunit hindi ito pinas ng general. Lumitaw na nakatagpo ni Ibarra ang pamilya ng Kapitan General noong siya nagpunta sa Madrid. Ipinamalas ng general ang paghanga sa katalimuhan ni Ibarra. Ang mga pagtutok at sunod-sunod na pagtunog ng mga kampana ay hudyat ng pagsisimula ng posisyon. Ang lahat ay ninigilan sa magandang pag-aawit ni Maria Clara ng Ave Maria Nicolod sa salyo ng kanyang sariling piano. Kung nakatigil si Padre Salvi sa ganda ng tinig ni Maria Clara, nakadama naman ang palungkutan si Ibarra. Nadaraman niya ang mensahe ng tinig na kasi pahayuan ng kasintahan. Saglit na napuno ng pagmumuni-muni ni Ibarra nang paalalahanan siya ng Kapitan General tungkol sa imbitasyon nitong makasalo sa pagkain upang pag-usapan ang pagkawala ni Basilio at Christine. Sa pagdaan ng posisyon, tanging ang tinitirahan lang Alvarez at ito niya konsolasyon ang nakasara ang bintana. Mahigpit na pinag-utos Alvarez sa kanyang esposa na huwag itong lalabas. Ikinahihiya niya ang amoy at baduy na pananakit ng asawa. Dahil ni Doña konsolasyon ang amoy ni Sisa. Inutusan ng Doña ang guardia sibil na papanikin ito. Inutusan niya si Sisa na kumanta. Ngunit hindi agad ito sumunod. Dahilan kung kaya ang lahat ng galit niya sa asawa ay ibinuhos niya sa kaawa-awa ang si Sisa. Sa insan Doña ay inutusan niya ang guardia sibil na parantayin si Sisa. Muli niya inutusan si Sisa na sumayaw ngunit hindi ito sumunod. Nagalit muli ang Doña at pinaglalati ko si Sisa. Nagalit Alvarez sa makita ang mangyayari nito. Inutusan Alvarez sa isang kawal na lagitan, pakainin at ngunit ang mga sugat nito dahil bukas ay ihahatid si Sisa kay Ibarra. Alas 10 ng gabi nang simula ang dula. Pinamumuno ni Don Filipo ang dula dahil abala sa pagsusugal ng alkalde ng mga gabing yun. Nasa ikalawang bahagi na ng dula nang dumating si Crisostomo Ibarra at ang agad tumapig kay Maria Clara.
Na makita ni Padre Salvi na masaya nag-uusap ang pagkasintahan, agad itong tumumo at nakipagkumprontasyon kay Don Filipo. Ngunit sa si Ibarra may pinakamalaking kabulol kung kaya hindi ito maaaring palisin. Dahil hindi nakapalis si Ibarra, si Padre Salvi na lang ang umalis kasama ng ibang pari. Ilang sandali pa umalis na si Ibarra mula dahil sa kahihiyan nito. Habang nanonood ng lahat, ay may dalawang sundalo ang dumating at inutos na itigil ang pagtatanghal sa kadahilan ng hindi daw makatulog sa ingay ang Andres at ang senyora. Nagkakaroon naman lahat ng hindi pagbigyan ni Don Filipo ang utos ng dalawang sundalo. Galit na galit ang mga ito dahil sa pagpapahinto ng tanghalan. Muling bumalik si Ibarra at agad na hinanap si Maria Clara. Humingi ng tulong si Don Filipo kay Ibarra na patigilin ang kabuluhan ng lahat, ngunit hindi ito kaya ng binata dahil sa sobrang dami ng tao. Mabuti na lang at nalungan si Elias sa lugar ng mangyari ang gulo. Humingi ng tulong ang binata kay Elias. Nang gabi iyon ay hindi makatulog si Ibarra, kaya inaliw nito ang sarili sa kanyang laboratorio. Maya-maya ay dumating si Elias upang ibalita na nagkasakit si Maria Clara. Tinanong ni Ibarra si Elias kung paano nito napatigil ang kaguluhang nangyari sa klasa. Aniya, kilala niya ang kapatid na nanguna sa kaguluhan dahil minsan na nitong niligtas ang kapatid sa pagpaparusa. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Elias. Nagbihis na rin si Ibarra at nagtungo sa bahay ng dalaga. Sa kanyang paglalakad ay may nakasalubong siyang lalaki na may pilas sa kanyang mukha. Siya si Lucas, kapatid ng taong dilaw. Nagtanong si Lucas kung magkano ang danyo sa ibibigay para sa pamilya ng taong dilaw. Pinag-uusapan ni Ibarra si Lucas na kakausapin na lang ito sa ibang araw dahil may dadalawin pa ito. Unang-unang ng pag-aalala ang bahay ni Kapitan Chaco dahil sa may sakit na si Maria Clara. Ilang sandali pa ay dumating si Don Devocio de Espadanya kasama ang asawa nitong si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya at si Linares na inaanak ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Si Doña Victorina ay 45 taong gulang na, ngunit ipinamamagitan niyang siya 32 taong gulang lamang. Pinangarap niya ang kapag-asawa ng taga-ibang bansa, ngunit wala sa mga ito ang nagkakagusto sa kanya. Hindi na dalawang isip na magpakasal dito Devocio na bagamat patpalit at Pinay ay makikitaan naman ang pagiging isang tunay na Espanyol. Si Don Devocio naman ay dahil niya masukan, di napatulang sa ospital ng Espanya. Sabi nila itong namasukan sa Bantong Salvador na nag-iikot sa Asya. Dahil sa ito ay napilay sa pagtulong sa navigasyon at naging masasakitin, ay pinababala ito ng barko ng dumaan sa Pilipinas. Nang wala na tumutulong ng kababayan ay pinayaw nito magpanggap bilang isang doktor. Sila ay mag-asawang doktor na wala namang diploma. Habang nakain merienda ang tatlo sa bahay ng Kapitan Chaco, ay dumating si Padre Salvi. Ipinakilala ng mag-asawa sa bahay si Linares. Matapos sa pag-usap ay pumunta sila sa silid ni Maria Clara. Malakas ang tiwala ni Don Devocio na mapapagaling niya ang dalaga. Kinuha rin ng Doña ang pagkakataon na mapakilala kay Linares si Maria Clara. Nabighanin naman si Linares sa taglay na kagandahan ng dalaga. Ilang minuto pa ay dumating si Padre Damaso na mamula-mula ang malungkot. Habang papasok si Padre Damaso sa silid ni Maria, ay luhang sinabi na, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Nagtaka si Maria sa nakita anyo ng pari. Ang mga nakakakilala sa prayle ay halos hindi rin makapaniwala na ang pari may magaspang na ugali at matipunong anyo ay parang palang malambot at damdamin. Tumindig si Padre Damaso at nagpunta sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe at umiyak na parang batang ibinulalas ang lahat ng sama ng loob. Dahil dito, nasabi ng lahat na talagang mahal na mahal ng pari ang inaanak na si Maria. Nang kumalman ang damdamin ng pari, ipinakilala nito ni Victorina si Linares. Sinabi ni Linares na siya ay inaanak ng bayaw ni Damaso na si Carlicos. Ibinigay ni Linares ang sulat sa pari na binasa naman niya. Lumitaw na si Linares ay nakakailangan ng trabaho at mapapangasawa. Ayon kay Damaso, madali niyang maihahanap ng trabaho ang binata sapagkat ito ay tinanggap na abogado sa Universidad Central. Tungkol naman sa pag-asawa, sinabi ni Damaso na kakausapin nila si Chaco. Naiwan si Padre Salvi na malungkot at nagmumuni-muni. Nagitla na lamang siya ng pag-iin ni Lucas na hinili umano ng payo tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagdrama ng gusto si Lucas. Pilit na nagpapatungo siya ng luha na isinalaysay niya ang pagkikipagkita niya kay Ibarra at binigyan lamang ng 500 piso para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagalit ang pares madramahan ni Lucas kaya pinagtabuyan niya ito at pasalamat siya at hindi siya pinabalangko ni Ibarra. Umalis na bumubulong-bulong si Lucas. Para kay Padre Salvi, ang hindi pagkikita ni Maria Clara at Ibarra ang dahilan ng mabilis na pagaling nito. Ngunit para naman kay Doña Victorina, ang pagpapagaling ng kanyang asawa ang dahilan nito. Nalaman ni Maria Clara sa kaibigang si Sinang na hindi pa makasulat si Ibarra dahil abala pa ito sa pagpapawalang bisa sa pagiging ex-komunikado. Nagsimula na ang pangungumpisa ni Maria Clara kay Padre Salvi na para sa Dia Isabel na hindi ito pinakikinggan ng kumpisal ng dalaga. Sa halip ay nakatitig lang ito. Nagpili ni Elias ang lugar ni Kapitan Pablo na itutuloy ng pinakama. Pareho nang walang kasama sa buhay ang dalawa kung kaya't iminungkahi ni Elias si Kapitan Pablo na sumama na ito sa lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at malayo sa masalimuot na alaala ng kanyang pamilya. Ngunit sa gustuhan ng kapitan na maipagiganti ang mga anak sa ginawa ng mga dayuhan ay tumanggi ito. Si Kapitan Pablo ay may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Pinagsamantalahan ang kanyang anak na babae na isang alagad ng simbahan at napagpintangan naman ang kanyang anak na lalaki na nagnakaw ng magtangkang pumunta sa kumbento upang mag-imbestiga sa nangyari sa kapatid na babae. Bagamat hindi dapat tunayang may sala, ay huli pa ng anak na lalaki at nakaranas ng hirap sa kamay ng mga otoridad. Habang ang isa pang anak na lalaki ay nagpakamatay dahil sa hindi nito kinaya ang pagpapahirap ng mga gwardiya sibil nang pinaginala ang maghihiganti matapos hindi madala ang kanyang sedula. Plano ng Kapitan Pablo na lumusob sa bayan sa tamang oras dahil wala pa rin mas mahalaga sa kanya kundi ang makapaghiganti. Naunawaan niya sa salubin ng kapitan dahil minsan na rin niyang inisip na magiganti, ngunit sa takot na baka may madami pang iba ay kinalimutan na lang ang hamakin na ito. Isa na isay ni Elias ang kaibigan si Ibarra. Maaari kang makatulong upang ipabos sa hinalang hinaing ng buong bayan. Ipinangako ni Elias si Kapitan Pablo na kukumbinsihin niya si Ibarra upang tumulong. Kung sumang-ayon ang binata ay nakakamit nila ang katarungang hinahanap, ngunit kung hindi naman ay nangako si Elias na aanim ito sa kapitan. Natutunan sa Kabanata 31 to 45. Kalagahan ng pagkakaisa, nagpapaka ng mga layunin. Ito ay nagpapakita rin ito ng pagkakaroon ng mga Pilipino bilang mag-isa at ang pagkakaisa laban nila sa mga nanak. At ito rin ay nagpapakita rin sa mga Pilipino bilang mga bayani at kababay, particularly sa mga naapi at aapi. Ang aral na natutunan ko sa Kabanata 31 to 45 ay ang pagpapakita ng tunay o realidad ng lipunan.
Mahalaga rin na may pinag-aralan ka upang hindi ka maliitin ng iba. At higit sa lahat, dapat marunong ka makipagkapwa-tao. Yun lang. Thank you.